Ah, mga taktikal, meron tayong hawak ngayon na pistol. Ito ang STK 100. Kung pala malimutan ay dapat i-clear muna natin yung barrel, no? Yan ang una natin gagawin bago natin pakilaman kung ano o kalikutin yung barrel. Silipin natin kung baka may naiwan na bala. Hindi basta sabihin na clear. Kailangan natin silipin, ganyan. Tingnan natin baka naiwan. Siyempre yung minsan kalimitan na iiwan dyan kapag yung structure niya minsan hindi siya gumagana. Pero ito naman dahil ito ay bago, siguro naman pero maganda pa rin yung clear pa rin siya. Yan, sisilipin natin kung yan, clear siya kasi mas importante yung safety natin. Yan. Dahil clear na siya, then release yung ating slide, then tutok na lang sa safety area. Okay? Okay na siya, clear. Yan. Simulan natin. Ito ang STK 100. Yan. Makita nyo yan. Yan, STK 100. Ito ay proudly made by Armscore Philippines. Armscore Philippines yan. Ang kanyang caliber ay 9mm. 9mm yung caliber niya. At ito ay alam ko is kumbaga kung alam niyo yung Glock 17. Yan. Yung Glock 17 halos same lang siya na size. Ito yung kanyang magazine. Yung kanyang magazine pwede mo isalpak sa Glock 17. Then yung sa Glock 17 na magazine, pwede mo isalpak din dito sa STK 100. Kaya maganda yung kung bibili kayo ng magazine ay pwede nyo yung gamitin yung sa Glock kung wala kayong makita ng STK. No? Then yung capacity niya is 10 at 17 din. Wala dito. Ito yung original STK yan. Yan, STK. 10 and 17 din yung rounds na pwede mo ilagay dito. Pwede ka magkaroon ng 17 plus 1. Yung isa nasa chamber, yung 17 nandito. Kaya tinatawag siyang 17 plus 1, okay? Then yung sa kanyang, naman, haba ng barrel niya, barrel length niya is, ang nakita ko is 4.49 inches barrel. Kaya kasing haba siya ng sa Glock 17, ganun yung size niya. Yan. Kumbaga, hindi ko pa kasi talaga siya nare-review, kaya ito lang sa, sa physical lang. Physical na tayo, magbatay. Then sa front sight niya, makikita niyo, front sight niya, yan. Yung front sight niya is, may white dot lang siya sa dulo. Normal. Parang malabo yata yung ko. Yan. Makikita mo yan. White dot lang siya yung dulo niya. Yan. Okay. Tapos dito, meron siyang rear sight. Kung baga, dahil ito ay optic ready, pwede mo siya palitan. Kasi yung may-ari nito, pinalitan na siya ng kanyang optic para pagdating sa shooting, marami siyang tamaan, di ba sir? Marami ka na tinamaan din sir, no? Kasi naka-optic naisirod na naman niya, yan, nakikita nyo. Yan, naman siya. Masisilip nyo, masisilip sa'yo. Wala naman tao sa harap ko. Ay, hindi nyo pala makita. Ayun, may red dot siya, makikita yan. Yan, nasirod na siya. Nasirod na nung ating may-ari. Yan. Sa grip naman niya, yung grip niya kasi is alloy ito, alloy. Hindi katulad sa Glock 17 na plastic. Ito, alloy ito. Kaya maninibago kayo sa pag-handle dito. Ang medyo lang dito is yung pagpawisan kayo, medyo sir, madulas to sir pagkano. Hindi naman. Okay lang sa sir kung Okay. Yun do sabi nung may-ari, okay naman do siya kahit pawisan yung kamay mo is makapit pa rin siya. Makapit pa rin siya kahit kung nagpapayarin ka ng matagal, makapit siya. Yung kanyang slide stock makita niyo. Yan. Makita yan. Yan, maliit lang siya. Yan. Then yung sa trigger niya, itong kanyang sa kanyang magazine release cuts, medyo medyo matigas pa. Matigas pa siya Kaya pero kung mag-upgrade kayo, pwede naman upgrade niyo siya ng doon na lambot. Pero unang-una kasing ina-upgrade nila diyan is yung sight and then dito sa may trigger. Yung trigger niya, subukan natin. Physical pakiramdaman natin. Medyo malalim siya yun yung niya. Okay. Yun. Mababaw lang, okay. Yun parang siyang sa Glock din. Kung natin. Pero matigas siya, matigas. Kaya kung mag-upgrade kayo, is maganda kung i-upgrade nyo itong trigger. Kung lalo kung mag-shooting tayo, maganda kung i-upgrade mo yung trigger. Para pagputok mo, hindi na sobrang malayo yung travel nung malayo yung travel niya. Then, medyo matigas talaga siya. Yung sa mga trigger na nahawakan ko, yung Taurus G3 yung pinakamalambot. Compare sa Glock, compare dito, and compare sa Taurus. Taurus G3 na
hawakan ko na malambot yung trigger. Siguro, ilang rounds na ba sir naputok na sir? 500 rounds. Sa bago na yun, dahil 500 rounds pa lang, break-in period kasi yun sir eh. Pero kapag umabot sa 1,000 ito, medyo lalambot na talaga yung trigger nito. Kasi katulad din sa Taurus ko, umabot siya ng malambot talaga siya. Kaya yan. Kaya kung parang same lang siya, ang beaver tail nyo, kumbaga fix na siya, hindi na siya kailangan ng kasi sa Glock meron siyang additional na yung backstrap para palit-palit. Ito wala, fix na talaga siya. And then sa kanyang slide naman, makikita nyo is may mga cut-cut na siya, kaya ang ganda ng forma niya. Yan, makikita nyo kita yung barrel niya sa loob. Yan. Then yung sa kanyang naman, Picatinny rail na yan, makikita nyo para siya sa Taurus G3, yung may cut na ganyan. Yan, para sa mga weapon light. Pwede siya lagyan ng weapon light dito kung medyo maarte kayo sa inyong buhay. Pwede nyo lagyan siya ng weapon light, pwede rin kayo mag-holster ng weapon light. Kaya depende lang sa inyo yan. Ito binabagi ko lang. Salamat sir at pinahiram nyo para ma-reviewin yung unit na. Ngayon ako nakahawak nito actually. Kasi yung mga hinawa ko is Glock, Taurus, yan. Arms core na 1911. Ito is kumbaga ito yung pang-break nila sa Glock 17 kung wala silang ang arms core. Paano to? Made talaga to ng ng arms core. Ito nakalagay. Pati nga yung kanyang itong tatak ng tatak ng optic sight is Rock Island Armory. Kaya maganda. Almost nasa to? 10 plus to. 10k plus yan. Sabi ni sir. Kaya kung gusto nyo magbili ng STK, ito, pwede nyo gawing pang-shooting. Maganda to sa pang-shooting, di ba? Para ka na rin nagamit ng kumbaga kung sawa ka na sa Glock, ito nang bilhin mo. Mas mura ito eh. Mas mura to kaysa sa ibang Hindi below 30,000 to, alam ko. Below 30,000. Yan. Yan yung yung STK na pinapaliwanag ko ngayon. Medyo lang talaga siya. Medyo mabigat siya compare sa Glock. Kasi ito alloy ito eh. Alam ko alloy ito. Kaya ito hindi na pwede palitan ng backstrap. Ito yung alloy. Yan, alloy and steel ito sa taas. Kaya medyo mabigat siya. Kaya kung ipang-shooting mo siya, mas maganda kasi hindi agad yung recoil mo, hindi siya ganun kalakas ang impact ng recoil mo. May tatama mo ng maayos yung pistol mo sa target, and then kung ikaw ay upgraded na sa iyong trigger, mas maganda. Ito upgraded mo na yung taas niya, itong kanyang sight, mas advantage ka na nito. Paano pong sa trigger i-adjust mo pa, palambutan mo pa siya para makuha mo yung sight niya, hindi mo na kailangan na mag-aim ng matagal. Dahil sobrang medyo pag ipinires mo yung trigger medyo mabibigatan ka pa. Kapag na-upgrade mo yung trigger mo, mas maganda mo may tatama yun. Hindi naman na kailangan na putok ka ng putok, pagtapat putok. Kasi ito, pagka ito nare-release mo trigger, kailangan wag mo nang isagad siya. Kasi doon tayo sa follow through. I-follow through mo siya para hindi na gagalaw yung sight mo kapag pinalo through mo siya. Kasi yun ang ang isa sa kailangan mo pag nagputok ka, nag-aiming ka, hindi mo na kailangan i-release ng ganon, kailangan naka-follow through. Pag pumutok ka, kailangan naka-follow through ganyan Hanggang doon ka lang. Pag follow through mo, sigurado sa aiming mo, pag sawalado mo na at kumpiyansado ka na yun ang target mo, tatama ka. Saka yung breathing, siyempre. Importante dyan.